So yun nga pala, kaya pala tayo ngayon naghahapit ng sa paghahanap ng pera sa kalsada. Maglo-long weekend na. So kailangan natin ipon ng panggala kasi meron tayo na isang magandang araw ng Biyernes mga ka-cubes. So bali ito, mag-alas 7 na ng gabi. Na-late tayo ng labas ngayon mga ka-cubes dahil inantay ko pa yung caretaker ng condominium namin kasi meron akong pinapaayos sa kanya yung saksakan. Nasira ata yung saksakan namin dun sa kitchen. Ayoko naman galawin kasi electrical yun. Dapat pag ganyan may mga sira sa nire-rentahan mong unit dito, sila dapat ang gagawa niya. Kaya tinawag ko siya. Sabi niya alas 6 daw siya. Alas 5 pupunta. Kaya alas 6 na nakapunta. Dito rin tayo nakalabas na maaga. So yun, so bali ito, andito tayo sa town center. Pick upin natin to, dalawang order. Taco Bell, tsaka naan kebab for $18. Kaya kinuha ko na. So yun, so bali, text tayo maya. Bali, pick upin ko muna to. Daming tao ngayon, Biyernes kasi mga ka-cubes. So ganyan ang tao dito pag Biyernes. Pero pag weekdays, walang tao. Ayan, so bali ito. Punta na sa Taco Bell doon. Tapos yung naan kebab doon banda. Ayan. So yun. Na-pick up na natin yung Taco Bell. So dito naman tayo sa naan kebab. Dito naman tayo pick up na yun. So ito lang tayo ang hassle dito. Buti na lang above $15 to. Kaya ako pumasok dito eh. Tsaka unang order natin eh. Ayan. So bali, pili na natin ito dito. Ayan, naan kebab. 1 hour later. Yun. Update tayo mga kids. So ito bali, sakto alas 9 na ng gabi. So bali nakalabas tayo almost 7 na, di ba? So in 2 hours. So sakto ito tatapos na to. Ito na yung tatapos sa gabi natin. So bali nakakota na tayo, naka $50 na tayo ngayong Friday na to. So okay na yun. So $50 lang naman talaga ang target natin everyday. Pwede na lang pag Sabado, Linggo. Friday pwede din, kaso pwede din tayo magtagal, kaso maulan, tinatamad na ako. So bahala na, tignan lang natin. Pagtapos itong delivery nito, kung may makuha pa tayong order, okay lang. Pero kung wala, uwi na tayo. So bibili na rin ako ng Domino's Pizza. So yan, so kita-kits ulit tayo sa sunod mga ka-cubes. The next day. Yun, isang magandang araw ng Sabado ng umaga mga. So bali, sa ba? 30 na ata o else 9. Hindi ko na natin oras. Palito. So yung order natin, so as usual, so sana natin mga malapitang orders. Tara, tapusin kaagad natin ito para makarami tayo. Yung update mga groups ito, tapos na tayo. Konti lang, yan lang binili natin. So bali for $15.50 yan, ewan ko ba hidden tip pa yan. So bali, ano ba to? Natapos natin siya in 14 minutes. So tara, ito tayo kahit bayaran muna natin ito, kaso mabaga ang pila. Yun, good morning ulit mga dre. Bali ito alas 10 na pala. So ibig sabihin 9:30 tayo lumabas pala kanina. So ito, so katatapos lang natin i-grocery yung customer, i-deliver na natin to sa bahay nila. So dito lang tayo, so paikot-ikot lang tayo dito sa area namin. So magandang buhay naman ito for $15.50. Makikita nyo, natapos kagad na siya in 14 minutes. Natapos natin yung grocery. So wala pang half an hour, makaka $15 na tayo. So kung makakuha pa ulit tayo ng bagong order na ganito, so aabot na naman tayo ng $30 per hour. So hopefully nga ganun, para dire-diretso yung di ba? So konting effort lang, makaka $30 tayo agad sa isang oras. So di ba? So above minimum wage pa rin yun kahit paano. So sa ganito naman, so basta sa ganito naman, at least maka $20 naman lang sana per hour. So sa ganitong part-time, okay na. So yun mga kids, so hanapin natin kung saan. Almost pwede nito lagin sa dulo ito. Pwede nito lagi. Ayan. Yun. So ito, waiting game ulit tayo. So alas 10 na. So waiting game muna tayo. So ito, inom muna tayong kape mga cubes. Unang inom ng kape para sa inyo.
Sarap. So bali, hindi ako nakapagbaon ng kape kasi biglang pumasok na itong order tapos ito. Bumili na lang tayo ng Tim Hortons. So may promo naman tayo sa apps natin. So at least nakatipid pa rin tayo kahit papano. So malamang ito na rin yung magiging lunch natin. Buy one take one kasi itong Farmer's Breakfast Wrap. Kaya ito yung kinuha ko for $7 dalawa. Kung regular price nito $7 almost. So yun. So bali, kain muna tayo mga kips. Few moments later. Yun. Katatapos lang natin i-deliver yung order natin. Order ng customer. For $21, naging $21 siya. So from 20 to 21. May hidden tip na $1. So bale ito, so papalik na tayo ngayon sa sa area natin. Medyo napalayo tayo ng konti ngayon. Bali 10 minutes drive din to. Buti na lang walang traffic ngayon. Tsaka ito, ang ganda ng weather kung makikita nyo mga ka-cubes. Isa lang ibig sabihin yan. So konti ang order natin ngayon sigurado. Kasi pag ganito kaganda ang weathers, ang mga tao mismo ang lumalabas, gusto nila lumabas, hindi malamig, no? Hindi ko na nga kailangan to kaya lang ako nagsuot ito kasi pumapasok tayo sa grocery store, so malamig sa loob ng grocery store, lalo na pag doon tayo sa mga frozen items na punta. Kaya yun, kailangan natin ng jacket pa rin, pero ngayon medyo mainit-init kaya ito nakabukas ng bintana natin, hindi na tayo nag-aircon. So yun, so bali tignan na lang natin mamaya kung makakamagkano tayo, kung magkano mapupulot natin pera ngayong araw na to. So kasi wala rin tayong overtime, medyo slow down ngayon yung machine natin. So kaya ito, may time tayo makapaghanap ng pera sa kalsada. Grabe naman to si Uber Eats, pero pumapasok $3. Ano ba yan? Hindi natin naksayin yung gasolina natin sa $3 yan. So balik na lang tayo doon, at least kahit naghihintay tayo kung above $15-20 naman lagi. So ano tayo, okay na yun. O in 1 hour $20 or less than an hour $15, hindi naman sumayon. So ayun, so yun nga pala, kaya pala tayo ngayon naghahapit sa paghahanap ng pera sa kalsada. Maglo-long weekend na. So kailangan natin ipon ng panggala kasi meron tayo, nakabook na tayo sa camping natin. Magka-camping tayo, so kaya kailangan natin ng panggasolina. So yun ang hinahabol natin, makapag-ipon tayo ng panggasolina. Siyempre, kailangan din natin ng konting budget kasi camping lang naman yun. Hindi gano'ng magastos yan. Hopefully, hindi gano'ng magastos. Kasi minsan, pag nagka-camping kami, maaabot din ng $500. Pero at least 2-3 days naman yun. So yun, so kaya kailangan natin mag-ipon ng at least $500. Makaabot tayo ng $500 para sa camping natin. So at least hindi natin magagalaw yung sahod natin, diba? So dito lang natin kinukuha yung mga yan, yung mga panggala-gala natin pag mayroon tayong gustong bilhin. So ganyan lang. So at least easy money, diba? So konting effort, so meron kagad tayong extra cash. So yun, so bali kita-kits ulit tayo mamaya. So meron naman tayo nakuhang order, meron naman tayong napulot na pera sa kalsada. This time for $16 naman to ngayon. So superstore order pa rin. Kanina 21, ngayon $16. So maganda-ganda to. So sunod-sunod na, medyo mataas-taas yung order. Napakalapit, 3 kilometers lang to. So sa tingin ko Pilipino din tong dideliveran natin kasi chine-check ko yung mga item. 10 item siya. Isa dito tumunog Goldilocks Philippine Pinipig Pulveron. So malamang Pilipino to ba nagpapabilin to. So tara, punta mo tayo sa superstore. Ito, simula kaninang maga hanggang ngayon, ang mga order natin puro superstores. Hindi tayo nakakuha ng mga breakfast order ngayon. Laging itong binabato sa atin ng DoorDash. Sa Uber naman, hindi ako umaano sa Uber ngayon, ang bababa ng bigay. At least ito, laging above $10 siya. So $15 pataas lagi nakukuha natin ngayon. Tulad ngayon, so malapit lang, kaya pinatos na natin. Tsaka malalapit yung delivery ngayon dito. Ayun, ganda na araw kung makikita nyo mga ka-kips. So kaya mga tao lahat nasa labas. So ito, so tapusin uli natin to para makarami tayo. So 16 minutes yung binigay na oras sa atin para i-grocery to. Natapos natin siya in 7 minutes. So kanya lang diskarte natin. So 7 minutes plus siguro mga 5 minuto tayo dito sa pagbabayad kung mahaba ang pila. So tapos di-deliver natin mga 15-20 minutes in total na madi-deliver na natin to for $15. Hindi naman sama, di ba? So kaysa pakuyak-kuyak lang tayo sa bahay. So at least dito kumikita tayo. So yun. So kalalabas lang natin sa grocery store, kung makikita nyo yan. So bali 4 minutes drive, 1.8 kilometer lang dito yung layo nung pagdi-deliveran natin for magkano to? For $16, hindi naman sama, di ba? So tara, puntahan tayo doon.
Yun, na-deliver. Na-deliver na natin yung order na yun. Tara, balik na tayo lang para makarami tayo ngayon. Ayaw tayo makauwi. 1 hour later. Update mga ka-cubes. Bali, alas 3 na. So katatapos lang natin mag-deliver dito sa bahay for $21. Naging $21 yung $19 na pinakita sa atin. Bali ito. Malapit tayo maka-100. Grabe, gapang tayo sa 100. Ano tayo nakalabas kanina, tapos ang bagal ng order ngayon. Wala tayong gagawa mga ka-cubes. Ganyan talaga minsan. So anyway, so ito. So bali babalik na ako dun sa lugar natin. Tapos tignan natin hanggang alas 4 ba o alas 5 ba tong shift natin ngayon. So tignan na lang natin. The next day. Yun, good morning mga ka-cubes. Araw na ng linggo. So ito, medyo makulimlim ang panahon ngayon. So bali ito, unang order na naman natin. Naman tayong ginagawa, pakuya-kuya lang tayo sa bahay. So kaya nakabukas yung apps natin. O sa 10:30 o mag-aalas 11 na ata. So ito unang order pa lang natin. Bali kanina kumain na kami ni SB ng almusal. Nagluto na rin ako ng spam tsaka pancit canton. So yun, so bali ito. So unang order natin 1650. 10 items. Tara, pasukin na natin ito. Yun. So sa loob ng 7 minuto natapos natin itong grocery ni customer. Tapos bumili na rin tayo ng pasabay natin. Wala tayong tinapay tsaka itlog, kaya ito bumili ako ng tinapay at itlog para may pambaon tayo next week. So yun, so tara, bayaran na natin to. Baka bayaran pa rin para makarami tayo, maaga tayo makauwi. Kumpletuhin lang natin yung 300 natin. So bali nakaka 250 something na ata ako simula kahapon tsaka nung isang araw. So yun, so 300 plus, okay na yun sa atin. Pahinga na tayo maya maya. Ito, bayaran natin. 1 hour later. Yun, nakakuha tayo, update tayo, pangatlong order natin mga cubes. Puro superstore order tsaka DoorDash. So bali ito 14.25, malapit lang. Sa tabi lang ng building namin i-deliver, kaya kinuha ko na. $14 din yun, saglit lang naman natin ito matatapos. Tapos hindi tayo malalayo, so dito lang tayo sa area namin, paikot-ikot 2-3 kilometers, paikot-ikot tayo dito. So hindi na suma, so naka 29.50 na tayo plus itong 14.25. So anong oras tayo lumabas kanina? Mag-aalas 11, alas 11 na, so mag 12:30 pa lang. So panalo to. So yan, so bali pupunta ulit tayo doon sa superstore. So hopefully maaga natin matapos yung kulang natin sa 300 para makapagpahinga tayo, makapag-relax tayo, makamanood tayo ng movie tayong araw na to. So ganoon na lang gagawin natin. Siyempre hindi naman puro lang tayo paghahanap ng pera sa kalsada. So kailangan din natin mag-relax. So tapos yun nga, kasi kaya lang tayo ano ngayon, kasi gaya ng sinabi ko kahapon, so nag-iipon tayo ng panggala natin, pang long weekend natin, magka-camping kasi tayo. So at least meron tayong panggasolina at konting budget kung meron man tayong gustong bilhin or baunin sa araw ng camping natin kasama si nag-iisang ikaw. So ayun, so bali yung kalahati nito siguro, kung makaka 300 tayong 150 tatabi na natin yun. So panggasolina na natin yun. Tapos yung 150 bahala na kung saan natin ilalagay yun. So siguro pang araw-araw na lang natin kung meron tayong gustong bilhin hanggang sa mag-camping tayo. So yun, meron pa naman tayong 1 linggo bago mag-long weekend. So hopefully makarami pa tayo. So yan muna mga ka-cubes. Few moments later. Ito, grabe, natagalan tayo ng konti doon. Mga 15 minutes din tayo natenga doon sa pinagantayan natin. Pagtapos yung deliver natin, huminto na lang ako doon, di na ako umalis. Tapos ito, buti may nakakuha tayong Gongcha dito. Sa tapat lang din ng building namin yung pickup. Tapos, pero ito Uber Eats naman to. So milk tea pick upin natin. Di-deliver natin siya mga 4 kilometers and then 5 kilometers ata for $11. Pinagtsagaan ko na, at least hindi na natin kailangan i-grocery. Mabilis ang order, $11. So yun, so bali titingin ko itong order na to, makaka $300 na tayo. So okay na. So kahit namili na tayo ng mga order. So pagtapos ito, since maaga pa, siguro alas 3 uwi na tayo talaga. So kahit anong order na lang yung pumasok na matataas, yun na lang ang kukunin natin. So ito, andito na tayo sa Gongcha. Na-pick up na natin yung Gongcha. Ito na siya, 4 for $11. So tara, punta na tayo kay customer para makarami pa tayo. So yun, deliver na natin itong mga ka-tubes. I-deliver natin ito. So yun mga ka-tubes, so bali na-deliver na natin yun. So
Ganun lang, $11 na yun. Hindi na masama. So tara, balik na tayo dun sa Scarborough Town Center. So yun, yan, medyo natagal tayo sa pagkuha ng order yan. Hindi ko sana kukunin yan kasi $4 lang, pero simula dito sa restaurant, napakalapit ng delivery. Sa likod lang ata ng building nito i-deliver, ayaw pa maglakad. So kaya kinuha ko na, pinagtiyagaan ko na. So yun, so bali pasok muna ako sa loob, Bangka Cubes. So yan, so paalis pa lang tayo sa restaurant ha. Tignan nyo kung gaano kabilis natin tayo makakapunta doon. Ito 313 meters. Yan, 14 seconds na tayo. Ayan, tignan nyo kung gaano kabilis. Ayan, yan ha, hindi ko na ikakat yan mga ka-cubes. Ganyan lang, gaano lang siya kalapit. Dapat to sa mga bicycle account to eh, kasi $4 lang siya. Ayan, andito na tayo. So ito na, nasa kaliwa ko na yung bahay. Ito na, ayan, sa kaliwa yung bahay. Ito, dito wala. Ayan, so 40 seconds ang ka-cubes. Wala pa tayo 1 minuto ha. Deliver ko muna to. So yun, deliver na natin. Kita nyo naman ha, ayaw paglakad ng customer. Lapit ng restaurant, dito lang oh. Lalakad lang siya siguro 2-3 minuto. Pagay mo ng 5 minutes kung maglalakad siya mabagal. Ayaw pa talaga lumabas. So anyway, so dyan tayo pumapasok. Yung mga tamad mag lumabas o kaya bumili ng pagkain nila, so dyan tayo papasok. Yung mga trabaho natin, o diba? So $4 agad yun. So ito, so balik na tayo dito sa tapat. Andito na tayo sa tapat ng biryani hut na yun eh. So malapit na, konti na lang, half an hour na lang, uwi na tayo. So pahinga na tayo. At least natapos na natin yung $300. Nakakota na tayo ng $300. Hindi na masama yun. Pero dati usually pag ganito sa loob lang ng 2 araw nakaka almost 500 tayo. Kaso hindi ka tayo nakalabas nung Biyernes tsaka nung Sabado din. Kaya medyo na ano tayo, medyo tsaka mahina talaga ngayon mga ka-cube. Sobrang hina ng part-time natin ngayon. Pero at least may pumapasok kahit pa paano, diba? Kaysa naman sa nasa bahay lang tayo, patambay-tambay lang tayo. Oh, ito may kanto, $20. Tingnan ko muna ito mga ka-cubes. Ano to? Food basic. Kaso credit ayoko to. Lugi 27 items mga cube, $20 lang lugi to. Pag minamalasata tayo mga cubes, lahat na lang pending. Jollibee kinancel natin pending. Dito Taco Bell pending pa rin. Ano ba yan? Nakang-uwi na tayo pagtapos nito mga cubes. Lugi tayo sa paghintay, waiting na. Kaya ayokong pumunta dito sa Scarborough Town Center. Ang bagal minsan talaga. Tapos ang hirap pa mag-park. Ano ba yan? So yun, na-deliver na natin yung order. Ano kaya? Uwi na ba tayo or what? Anong oras na? 3:20 na. So tara, balik muna tayo doon. Tingnan natin kung makakuha pa tayo ng orders. Yun, andito na naman tayo sa Superstore. Eto, mabilisan to. 2 salmon lang ang bibili natin. Atlantic salmon portion. So mukhang mayroong magluluto ng salmon ngayon. $12 lang naman siya. Pero lapit lang. Yun ang bibili natin, salmon lang. O diba? So saglit lang ito sigurado. Tara, puntahan na natin yun. Hindi na ako kukuha ng card kasi salmon lang naman yun. Pwede ko nang bit-bitin yun. Tapos alam ko lang kung saan nakalagay yun.
Andun yun sa dulo, banda dun. Pero, siguro mamaya marami-raming order. Sa ngayon kasi kukonti pa. Pero pag mga bandang gabi yan, dadami yan. Kasi papahinga yung mga driver kadalasan. Ako rin, gusto ko lang umuwi. Kaso pumasok to. So sayang naman. So, kung ano yung papasok, kukunin natin. So yun. Usually yan dito yung mga salmon. Ayun, sa isdaan. So, tara, sige. Kuha muna akong salmon, mga kakibs. So yun, mga kakibs. So, bali, eto lang ang binili natin. Salmon for $12. Hindi atin to So, bali, i-deliver natin to. So, gano'n lang. So, meron tayong $12. So, saglit lang. O, di ba? So, bali, nakaipon na rin tayo. Lampas na tayo ng $300. So, tara. Bayaran na natin to. Medyo dito lang tayo matatagalan sa pagbabayad kasi masyadong maraming tao ngayon. Pero dito na ako sa self-checkout. Ito lang naman ang babayaran ko. Hindi ko na kailangan doon sa maramihan para mabilis. So, tara. Bayad na tayo. So yun, tara. So yun, tara. Punta na tayo kay customer. Pang-uulan pa ata mamaya-maya. Kaya bago mo lang sana makawita, pero kung tutuloy ang ulan, dun yung madilim, pero papunta dito yung ulap siya. So tapusin natin to. Kanina pa tayo tapusin natin to, pero pag may pumapasok na order, sige pa rin tayo nakuha. Sayang naman di ba? So andyan umuulan ng grasya. Bakit hindi natin kukunin? So di ba? Sino ba naman tayo para tumanggi sa grasya? So easy money na yan So hindi pa natin kukunin. Kaso traffic na naman dito. Puro tayo sa mga traffic naman dito sa araw natin. Ano ba yan? Kanina minalas-balas tayo dun sa ano. Yun! Ayos! Naging 17.50 12.50. Saan ka pa? Napakabilis sa 7.50 nun. Siguro 10-15 minutes. Natapos natin 7.50. Saan ka pa? O, diba kung laging ganyan-ganyan ba naman sa loob ng isang oras makakamagkanto lang pas $50 pero wish lang natin, diba? So yun, so ganyan ang diskarte. So ito, may pumasok na naman na order LCB yung kaso malayo to. Kung makikita nyo, layo lugi tayo dyan, Ang layo natin sa store tapos 12.25 pero hindi ko rin alam kung may hidden tip yan pero ayoko mag-risk. So decline natin yan. Decline. Hanggang kailan ba schedule natin? Ganun oras pa tayo. Hanggang 4:30 lang pala tayo. So konti na lang. Yun, nakaka $74 na tayo sa DoorDash. Tapos kanina sa Uber Eats nakaka $11 pa lang tayo. So ito, balik na tayo doon sa lugar natin.